Ang batang babae ay labis na natuwa nang magdaos ng enranding kaarawan ang kanyang kasintahan para sa kanya. Akala ng lahat na magaganap ang isang matamis na halik. Ngunit sa harap ng lahat ng kanyang kaibigan at inaasahan ng kasintahan, bigla niyang inilagay ang buong cake sa mukha ng kanyang kasintahan. Natarante siya at tumakbo palayo sa party na ikinagulat ng lahat. Ang magandang kwento ng pag-ibig ay biglang nagkalat. Makalipas ang maraming taon, naging teacher ang batang babae. Nakatanggap siya ng balita na nagpakasal na ang kanyang dating kasintahan na si Junwoo. Nag-alala ang kanyang mga kaibigan para kay Hana, ngunit sa katotohanan, ayos lang siya. Ninais ni Hana na aanyayahan ang kanyang grupo ng kaibigan para uminom kasama. Sa kasamaang palad, lahat sila ay abala sa pakikipag-date sa kanilang mga kasintahan. Kinaiinisan ni Hana ang makita ang mga mag-aaral na nagde-date, ngunit ang mga taong nasasaktan ay laging nais ding saktan ng iba. Sumikat si Hana sa paaralan sa palayaw na kiss splitter. Sa tuwing malapit ng maghalikan ng mga magkasintahan, bigla siyang lalabas at pipigilan sila. Ngunit hindi niya ito ginagawa ng walang dahilan. Sapagkat ipinanganak si Hana sa isang pamilyang pinahiran ng sumpa. Kapag ang isang miyembro ng pamilya ay humilik sa taong kabilang sa kabilang kasarian, siya ay agad na nagiging aso. Ang parusang ito ay tatagal ng 6 na oras at uulitin tuwing gabi. Ang sumpa ay mawawala lamang kapag ipagpatuloy nilang halikan ng taong kanilang hinalikan nung sila ay naging aso. Dahil sa sumpang yon, hindi naglakas loob si Hana na magmahal ng sinuman. Kumalat sa buong paaralan ang reputasyon ni Hana bilang selosang reyna. Dahil dito, nagsimulang mag-alala ang kanyang mga kasamahan. Sa kabaligtaran, ang lalaki ay labis na popular sa mga estudyante. Mayroon siyang maliwanag na ngiti na nagpapahanga sa maraming babae. Hindi lamang gwapo si Sowon, kundi mabilis at maliksi rin siya. Sa tanghalian, naging madulas siyang sahig ng cafeteria, dahilan upang madapa ang isang lalaking estudyante. Nasa malapit si Sowon, kaya agad niyang tinulungan ang bata. Pinuri ng lahat ang ginawa ni Sowon. Sa gabi ring yun, inimbitahan ng mga batang teacher sa paaralan ang isa't isa sa isang party. Napansin ni Hana si Teacher Bo Kaim. Hindi lamang siya gwapo, kundi may mabuting puso at mahilig sa mga hayop tulad niya. Nang makita ni Hana ang sugatang kamay ni Sowon, nais niyang magtanong. Ngunit hindi inaasahan, iniiwasan siya nito. Ang kilos na yun ay labis na ikinadismaya ni Hana. Upo ang lahat sa hapagkainan at matagal silang naghintay bago dumating si Choi Jin. Nang uminom na ang lahat, naging mas masigla ang paligid. Nakatanggap si Hana ng balita na si Sojin ang ikinasal kay Junwoo. Nasaktan si Hana nang siya ay lokohin ng kanyang matalik na kaibigan. Galit siya at uminom ng alak na parang tubig. Nang labis na siyang lasing at hindi na makontrol ang sarili, nagpasya siyang maglakas loob upang sorpresahin ang lahat. Pinag-isa ni Hana ang lahat ng kanyang lakas at tumakbo upang aminin ang kanyang nararamdaman. Hindi inaasahan, aksidenteng hinalikan ni Hana si Sowon. Nang muling makabawi ng kamalayan si Hana, napagtanto niyang malaki na ang problema. Agad siyang humingi ng tawad kay Sowon at tumakbo palayo. Lumampas si Hana ng maraming kalsada na nais agad makauwi. Sa kasamaang palad, kalahati lamang ng daan ang maganap ang sumpa. Nagbago si Hana at naging aso. Sa anyong yun, nahirapan siyang makauwi. Sa tulong ng sapatos, nakilala siya ng kanyang kapatid na si Juna. Nag-alala si Juna na kung hindi mababali ang sumpa sa loob ng 100 araw, mananatili siyang aso magpakailanman. Kinabukasan, nagising si Hana at naalala ang ginawa niya. Nais lamang niyang tumakas mula sa mundo. Ngunit hindi binigyan ni Juna si Hana ng pagkakataon. Sa huli, sa ilalim ng presyon ni Juna, napilitan si Hana na pumasok sa paaralan at magtrabaho tulad ng dati. Nangako si Bo Kaim na tutulungan si Hana na itago ang nangyari kagabi. Dahil dito, mas naging kampante si Hana. Samantala, nahumaling ang mga babaeng estudyante sa paraan ng pagsusulat ni Sowon sa pisara. Tinawag ni Hana si Sowon sa labas at taimtim na humingi ng tawad. Bagamat normal ang kanilang pag-uusap, inisip ng mga estudyante na sila ay nagde-date. Pag-uwi ni Hana, nakita niya ang kanyang ina at kapatid na nag-aasikaso sa ospital. Dahil hindi mabasag ng kanyang tiyo ang sumpa, kailangan niyang mabuhay bilang aso habang buhay. Ngayon, may hindi na operang bukol siya at maaaring kailanganin ng dialysis. Pinilit ni Juna si Hana na anyayahan si Sowon na uminom at palasingan. Susundan ni na Juna at Gutak upang tulungan si Hana na mabali ang sumpa. Sa gabing yun, naging aso muli si Hana sa hating gabi. Tinulungan ni na Juna at Gutak si Hana na mapanatili ang mga kaakit-akit na imahe. Kinabukasan, patuloy na sumusunod si Hana kay Sowon dahil nais lamang siyang anyayahan na kumain. Nakita ni Sowon na nakakainis si Hana. Wala siyang magawa kundi pumayag. Habang umiinom, patuloy na binibigyan ni Hana si Sowon ng alak. Nang siya ay lasing, ibinahagi rin niya ang kanyang lihim kay Sowon. Nang mapansin ni Hana na malapit na siyang maging aso, dali-dali siyang tumakbo palabas. Nais niyang samantalahin ng pagkakataon upang lumabas si Sowon at hanapin siya. Pagkatapos, gagawa siya ng cute upang akitin ito. Hindi alam ni Hana na takot si Sowon sa mga aso.
Kahit gaano siya ka-cute, hindi naiiba sa isang nakakatakot na lobo para kay Sowon. Talagang sinubukan ni Hana na maging cute, ngunit habang siya ay gumalaw, mas natakot si Sowon. Sa kabutihang palad, dumating si Bakyam sa oras na yun. Nang makita ni Bakyam ang isang maliit na aso, masaya niya itong binuhat. Napaka-cute ng aso, ngunit tinawag ito ni Sowon na daga. Pagkatapos, hinabol din ni Juna at Gutak ito. Agad nilang pinasalamatan si Bakyam at binuhat pauwi si Hana. Sa unang pagkakataon na may ginawa si Hana, lubos siyang nabigo. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Labis na nag-alala si Sowon. Hindi niya alam kung nakita siya ni Hana na natakot sa aso. Pumunta si Sowon sa paaralan at narinig si Chejin na nagsasabi ng masama tungkol kay Hana. Kaya pinarusahan niya ito. Pagkatapos noon, nag-aya si Hana kay Sowon. Naglipat siya ng pera upang bayaran si Sowon para sa pagkain kahapon. Nais din niyang hilingin dito na tulungan siyang mapalapit kay Bakyam. Kinagabihan, pumunta si Hana sa lugar ng tagpuan. Dapat ay ito ay pagkikita niya at dalawang napakagwapong lalaki. Ngunit nadamay si Chejin. Sinabi ni Chejin na inanyayahan siya ni Bakyam na sumama. Naglaro silang 4 ng laro na nagpapalibot sa isang haunted house. Sa gitna ng paggalugad, nakakita si Hana ng kakaiba sa kisame. Kaya binuhat siya ni Sowon pataas upang makita. Pagkabukas ng kisame, biglang bumagsak ang isang braso ng tao. Labis na natakot si Hana na halos tumigil ang kanyang puso. Malakas siyang sumigaw sa takot. Hindi rin nakalimutan ng kamay ni Hana na paulit-ulit na hampasin si Sowon. Salamat sa pagiging henyo sa matematika ni Sowon, mabilis nilang nalutas sa mga palaisipan at nabuksan ang pinto upang makatakas. Unti-unting lumipas ang oras papasok sa gabi. Natawag ni Juna si Hana sa pag-aalala. Nang sila ay dalawa na lamang, inaya ni Hana si Sowon na mag-inom, ngunit tumanggi ito dahil ayaw niyang uminom ng beer. Sa huli, wala siyang magawa kundi umalis. Nakita ni Hana ang post ni Bakyam at Chejin na may 3 baso ng beer. Nakaunawa siya ng mali na niloko siya ni Sowon. Nang umalis ang bus na sinasakyan ni Hana, dumating din si Sowon. Nawala ang pagkakataon nilang magkita. Pagkatapos noon, malungkot na umuwi si Hana. Ipinaliwanag ni Gutak ang totoong nangyari. Noon napagtanto ni Hana na ang mga naunang pagkawala ni Sowon ay dahil natatakot ito sa mga aso. Mali pala ang pagkakapanisi niya dito sa loob ng mahabang panahon. Kinabukasan, may ilang mag-aaral na palihim na naninigarilyo. Mabait na nilapitan sila ni Hana upang paalalahanan. Ngunit minamaliit nila siya. Binalak din siyang saktan ng mga ito. Sa kabutihang palad, dumating si Sowon sa oras. Madali niyang tinalo ang 3 masasamang mag-aaral gamit ang propesyonal na galaw sa martial arts. Binasa ni Chejin ang kanilang mga pangalan. Natakot ang 3 mag-aaral at tumakas. Takot si Hana sa nangyari noong umaga. Kaya parang wala siyang kaluluwa buong araw. Nakita ito ni Sowon kaya sinadya niyang bilhan si Hana ng piraso ng tiramisu cake. Nang makita niyang masaya si Hana habang kumakain, naging masaya rin siya. Ang kailangan niyang maging aso tuwing gabi ay lubos na nakakapagod para kay Hana. Kaya siya ay inaantok at nakatulog sa paaralan. Nang halos matamba si Hana, agad na lumitaw si Sowon mula sa likuran at sinalo siya. Noong bata pa si Sowon, biktima rin siya ng karahasan sa paaralan. Dinadala pa ng mga bully ang mga aso upang kagatin siya. Iyon ang dahilan ng kanyang matinding takot sa mga aso. Pareho silang may mga sikretong hindi maaaring ipaalam kaya madali silang nagkaroon ng pagkakaunawaan. Pagkatapos noon, masayang nag-usap sina Sowon at Hana. Kinagabihan, nakatagpo ng pangkat ng masasamang mag-aaral si Chejin sa isang convenience store. Binalak nilang gamitin ang dami upang saktan si Chejin. Ngunit hindi basta-basta kayang apihin si Chejin. Pareho silang dinala sa himpilan ng pulisya. Dahil ang mga magulang ni Chejin ay naninirahan sa Australia, napilitan ng pulisya na tawagin ang kanyang homeroom teacher na si Hana. Ang ina ng kabilang panig ay unang sumigaw ng malakas, ngunit ginamit ni Hana ang sarili niyang paraan upang patahimikin ang babae. Matapos ayusin yun, napagtanto ni Hana na malapit na ang oras para siya ay maging aso. Tinawagan niya si Junha, ngunit nahulog ang kanyang telepono sa imburnal. Sa puntong ito, wala siyang nagawa kundi tumakbo palayo. Ngunit patuloy siyang sinundan ni Chejin. Sa huli, nagbagong anyo si Hana bilang aso sa harap ng kanyang mag-aaral. Nasaksihan yon ni Chejin at natakot. Matapos siyang makabawi, matagal niyang pinag-isipan ang nakita. Sa wakas, nagpasya si Chejin na alagaan ng aso. Samantala, nalasing ng husto si Junha hanggang mawala ng malay. Ang pinakanaapi pa rin ay si Gutak dahil siya ang nag-alaga kay Junha. Ginamit ni Chejin ang telepono ni Hana upang tawagan si Junha, ngunit nang marinig niya ang boses ni Gutak ay agad niyang ibinaba ang tawag. Nagkunwaring natutulog si Hana. Habang natutulog si Chejin, binalak ni Hana na tumakas. Gayunpaman, dahil sa kanyang mababang taas, hindi niya mabuksan ang pinto. Kaya sumuko siya sa balak na pagtakas at natulog hanggang umaga. Nang marinig ni Hana ang ingay sa labas ng bahay, agad siyang bumangon at nagbihis. Pumasok si Sowon at nakita si Hana. Lubos siyang nagulat. Sa sandaling yon, labis ang kagustuhan ni Hana na ipaliwanag.
Ngunit hindi niya magawa. Tumingin si Sowon kay Hina at pagkatapos ay kay Chejin. Mabilis na hinila ni Hina pababa ang kamisete ni Chejin. Lumabas na si Sowon ay tiyuhin ni Chejin at magkasama silang nakatira sa bahay na yun. Wala lamang nakakaalam tungkol sa kanilang relasyon. Nagsimulang magtanong si Sowon kay Hina at kay Chejin. Nais niyang malaman kung bakit ang teacher at ang lalaking estudyante ay nasa parehong silid. Halos mabunyag ni Chejin ang lihim ni Hina. Ngunit sa kabutihang palad, sa mahalagang sandali, napigilan siya sa oras. Nagsinungaling si Hina na pumunta siya sa istasyon ng pulis para sunduin si Chejin kagabi. Ngunit siya ay labis na lasing kaya hindi makauwi ng mag-isa. Hindi alam ni Chejin kung nasaan ang bahay ni Hina, kaya kinailangan niyang dalhin ito sa bahay upang manatili doon magdamag. Nakinig si Sowon sa kanilang paliwanag. Ngunit hindi pa rin siya lubos na naniwala. Nang isundo ni Sowon si Hina, sinabi niya na itago ang kanyang relasyon kay Chejin. Aksidenteng nakita ng iba ang tagpo. Akala ni Chejin na sila ay lihim na nagde-date. Nang makita ni Chejin ang kaakit-akit na anyo ni Hina nang siya ay naging aso, nagsimulang maghangad siyang mag-alaga ng hayop. Ngunit alam ni Chejin ang personalidad ni Sowon ng lubos. Siguradong hindi papayag si Sowon. Nang pumasok si Sowon sa paaralan, patuloy na sumusunod si Chejin sa kanya. Akala niya ay alam na niya ang kahinaan nito. Noong araw na yun, dinala ng vice principal ang isang aso sa paaralan. Dahil dito, labis na natakot si Sowon. Nag-aatubili siyang pumasok sa silid dahil ayaw niyang mabunyag ang kanyang lihim at natatakot sa aso. Nakita ito ni Hina at tinulungan si Sowon. Sinabi niya na siya ay may allergy sa buhok ng aso. Kaya nais niyang ilagay ng vice principal ang aso sa kulungan. Mahal ng vice principal ang aso na parang sariling anak, kaya hindi niya ito pinahihirapan. Pinayuhan niya si Hina na subukang labanan ang kanyang karamdaman. Tinuring niya si Sowon na parang kasambahay. Pinapante siya upang kumuha ng pagkain ng aso. Pagkatapos, nagsinungaling siya na abala at pinapakain si Sowon ng aso para sa kanya. Wala nang magawa si Sowon kundi lapitan ang aso upang pakainin ito. Sa simula, napakasunod-sunuran ng aso. Ngunit nang naamoy ang pagkain, agad itong naging sakim at dumiretso rito. Nang papalapit ang aso kay Sowon, agad siyang tinulak ni Hina palabas ng silid. Ngunit habang nasa loob pa rin ng silid ng aso, hindi naglakas loob si Sowon na pumasok. Sa huli, humingi si Sowon kay Bakyam na tulungan siyang alagaan ang aso. Hindi alam ni Bakyam na natatakot si Sowon sa mga aso. Kaya nang makita niya si Sowon mula sa malayo, pinakawalan niya ang aso at pinatakbo ito patungo sa kanya. Labis na natakot si Sowon kaya hindi makagalaw. Muling lumitaw si Hina na parang diyosa. Itinapon niya ang isang singsing upang akitin ang aso sa ibang direksyon. Pagkatapos noon, narinig ni Hina na dinala ng vice principal ang aso at agad siyang tumakbo kay Sowon. Nagkunwaring sumagot sa telepono si Hina, ngunit pangunahing layunin niyang ipaalam kay Sowon ang balita. Agad bumalik si Sowon sa opisina. Sinuri niya at hindi nakita ang aso, kaya umupo siya ng payapa. Gutom siya, kaya kumain ng ilang rice cake habang nagtatrabaho. Hindi niya alam na ang maliit na aso sa ilalim ng mesa ay naamoy ang pagkain at tumakbo papunta rito. Dahil sa kilos nito, napatay ang computer. Kaya kinailangang yumuko ni Sowon upang tingnan. Sa aksidente, nagtagpo ang mga mata niya at ng aso. Kusang humulag siya pabalik. Nang oras na yun, nalaman din ni Hina na bumalik ang aso. Agad siyang tumakbo sa opisina na parang hangin. Nakita ng dalawa niyang kasamahan si Sowon na nakaupo sa mesa at tinanong siya kung natatakot ba siya sa mga aso. Hindi nila maiisip na may isang lalaki sa mundo na natatakot sa mga aso. Nang hindi malaman ni Sowon kung paano sisigat, tumakbo si Hina. Pinunot niya ang aso at tinanong si Sowon kung naayos na ang sprinkler. Naiintindihan ni Sowon at nakipagtulungan kay Hina. Tumayo siya at nagkunwaring nag-aayos. Dahil dito, naisalba ang kanyang dangal. Nang makita ni Sowon si Hina na masayang naglalaro kasama ang aso, hindi niya maiwasang titigan ito. Mula noong unang pagkikita nila, naakit si Sowon sa kaakit-akit na batang babae. Noong gabing yun, pumunta si Hina sa panaderia, at napilitan si Sowon ni Bakyam na pumunta rin doon upang bumili ng cake. Nakita ni Sowon na nag-aalangan si Hina kung aling cake ang bibilhin, kaya binili niya ang lahat at ibinigay sa kanya. Binigyan din ni Hina si Sowon ng keychain na hugis aso. Umaasa siya na sa pamamagitan ng keychain, malalampasan ni Sowon ang takot niya sa mga aso. Pagkatapos, dinala ni Sowon ang cake kay Bakyam. Sinabi ni Bakyam na gusto niyang mamuhay sa gubat upang malapit sa kalikasan. Kinabukasan, pumunta si Bakyam sa isang silid sa paaralan. Nasa loob nito ang isang lihim na silid. Lumapit si Bakyam sa isang kahon at inilagay ang kanyang kamay dito. Dito, nagsimulang alalahanin ni Bakyam ang nakaraan. Nakasuot siya ng sinaunang kasuotan at nagbabalot ng scarf sa batang babae na minahal niya. Ngunit nang umalis ang babae, siya ay hinabol at pinatay ng grupo ng misteryosong tao. Hawak ni Bakyam ang scarf sa kamay, at walang hangganang kalungkutan ang sumiklab sa kanyang puso.
Kinabukasan, dahil malapit nang magpakasal ang isang magkasintahan sa paaralan, ipinadala sina Sowon at Hina ng kanilang mga kasamahan upang bumili ng regalo. Akala ng tindera na sila ay magkasintahan, kaya masigasig niyang inanyayahan sila na bumili ng magkatugmang pajamas. Sinabi ni Hina na kailangan niyang bumili ng gamot para sa motion sickness sakaling kailanganin niyang sumakay ng bus papunta sa kasal bukas. Nang marinig ito, agad inimbitahan ni Sowon si Hina na sumakay sa kanya. Hindi inaasahan, narinig ni Chejin ang kanilang pag-uusap. Dahil gusto ni Chejin si Sowon, ayaw niyang maaga siya ni Hina. Ngunit hindi pumayag si Sowon na sumama si Chejin. Sa oras na yun, wala nang magawa si Chejin kundi lumapit kay Hina at hilingin na sumakay kasama siya. Dahil wala namang dahilan si Hina upang tumanggi, napilitan siyang sumang-ayon na sumabay kay Chejin. Kinabukasan, nagbihis si Sowon na parang isang gwapong lalaki. Pumunta siya upang akitin si Hina na sumabay sa kanya. Sa oras na yun, lumapit si Chejin. Mabilis na ginamit ni Sowon ang payong upang hadlangan si Chejin na makita sila. Dahil sa pagiging malapit, nagsimulang kabahan si Hina. Upang makuha ang pabor ni Hina, ginugol ni Sowon ang buong gabi sa panunood ng mga video tungkol sa pagmamaneho. Walang magawa si Choi Jun nang makita ang kanyang tiyuhin na ganoon kitigas ang ulo. Naghanda rin si Sowon ng mga merienda sa sasakyan. Hindi lamang yun, nagwisik din siya ng pabango sa kanyang katawan. Dahil kakapasa lamang niya sa pagsusulit sa pagmamaneho kamakailan, awkward at alangan siya sa pagmamaneho. Habang naglalakad sila sa gitna ng kalsada, nagsimulang umulan. Hindi na pakontrol ni Sowon ang wipers ayon sa kanyang nais. Nagsimulang maramdaman ni Hina na may mali. Upang maibsan ang tensyon ni Sowon, iminungkahi ni Hina na magpatugtog ng nakaka-relax na musika. Hindi inaasahan, mali ang naipatay ni Sowon na media, dahilan upang matawa si Hina. Tumawag pagkatapos si Chejin kay Hina. Nang malaman ni Chejin na nakaupo si Hina sa sasakyan ng kanyang tiyuhin, agad niya itong pinaalalahanan na bumaba sapagkat iisa lamang ang buhay ng tao at hindi dapat ito ibigay kay Sowon sa ganoong paraan. Ibinunyag ni Chejin na napakahirap magmaneho ng kanyang tiyuhin. 3 buwan pa lamang ang nakalipas mula nang makuha ni Sowon ang lisensya sa pagmamaneho. Hindi niya alam kung paano gumamit ng Google Maps at naligaw pa siya ng daan. Nababahala si Hina kaya higpit niyang niyakap ang seatbelt at nagsimulang magdasal. Matapos ang maraming maling pagliko, nakarating din sina Sowon at Hina sa kasal ngunit nahuli sila. Kaya kinuha na lamang ni Hina si Sowon upang mabilis na tumakbo papasok sa bulwagan. Sinamantala ni Sowon ang pagkakataon upang mahigpit na hawakan ang kamay ni Hina. Kumanta siya ng awit upang ipagdiwang ang kasiyahan. Nang makita ni Hina na kumikinang si Sowon sa entablado, nabighani siya at nakatitig ng hindi kumukurap. Dahil hindi pinayagan si Chejin na sumabay sa parehong sasakyan ni Sowon, siya ay nagalit at ayaw sumabay sa ibang kasamahan. Nagtaksi siya at dumating ng malapit nang matapos ang salo-salo. Ipinilit ni Chejin na ihatid siya ni Sowon sa istasyon upang sumakay ng bus pauwi. Hindi makatanggi si Sowon kaya ginawa niya yun. Habang nagmamaneho, puno ng selos ang kanyang isip. Iniisip niya ang posibilidad na magkasama sina Hina at Baekhyun sa tabing dagat, dahilan upang magpasya siyang umuwi kasama si Chejin. Samantala, patungo sa tabing dagat sina Baekhyun at Hina, ngunit tila hindi masaya si Hina nang umalis si Sowon. Upang matulungan si Hina na makatakas sa pagiging aso, mabilis na tumakbo sina Junha at Gutae upang makita si Choi Jun. Inanyayahan nila itong kumain ng masarap na pagkain at humingi ng tulong. Kinailangan ni Choi Jun na mag-isip ng paraan upang matulungan si Hina na mahalikan si Sowon sa madaling panahon. Dahil nakakain na si Choi Jun ng pagkain ni Junha, wala siyang nagawa kundi tanggapin ang alok na tumulong. Binalak nilang isagawa ang plano noong gabing yun. Noong gabi, patuloy na hinihimok ni Choi Jun si Sowon na matulog. Nang mahimbing nang natutulog si Sowon, binuksan ni Choi Jun ang pinto upang papasukin sina Junha at Gutae sa bahay. Tahimik nilang dinala si Hina sa silid ni Sowon at isinara ang pinto. Naalala ni Hina ang mga sandaling nakalapit siya kay Sowon. Napagtanto niyang nahulog na ang kanyang damdamin dito. Hinalikan ni Hina si Sowon, ngunit hindi siya bumalik sa pagiging tao. Inisip niyang mali ang kanyang ginawa kaya muli niyang hinalikan si Sowon. Nagising si Sowon at nang makita ang aso sa kanyang kama, agad siyang tumakbo at sumigaw. Agad na pumasok si Choi Jun at tinakpan ang mga mata ni Sowon upang makatakas si Hina. Ipinaliwanag ni Choi Jun na guni-guni lamang ni Sowon iyon at walang totoong aso roon. Kinabukasan, magkasamang umupo sina Junha at Hina upang suriin ang sitwasyon. Napagtanto nilang para muling maging tao si Hina, kailangan niyang mahalikan si Sowon habang ito ay gising. Ngunit agad pang hinaan ng loob si Hina sa ideyang yun dahil labis ang takot ni Sowon sa mga aso at tumatakbo ito kapag nakakakita ng isa. Hindi man lang siya makalapit kay Sowon, paano pa siya makakahalik dito? Kaya ang una niyang kailangang gawin ay tulungan si Sowon na mapaglabanan ang takot nito sa mga aso. Kinabukasan habang hinihintay ang bus, tinanong ni Hina si Sowon kung bakit siya labis na natatakot sa mga aso. Tapat na isinalaysay ni Sowon ang kanyang kwento.
Noong siya ay 10 taong gulang, nagkaroon siya ng traumatiko na karanasan tungkol sa mga aso. Nakinig si Hana at naawa kay Sowon. Kinagabihan, sinabi ni Hana kay Junha na nais niyang tulungan si Sowon na mawala ang phobia nito sa mga aso. Bukod sa nais niyang mapawi ang sumpa, may damdamin na rin siyang iniingatan para sa kanya. Tiyak ni Junha na umiibig na si Hana. Pagkatapos ay niyaya ni Hana si Sowon at sinabing nais niya itong tulungan. Dahil sa pag-ibig, pumayag siyang makinig sa kanya. Kinabukasan, dinala ni Hana si Sowon sa pet shop. Hiningi niyang tingnan niya ang aso sa loob ng 5 segundo. Sa tulong ng paghikayat ni Hana, nalampasan ni Sowon ang hamon. Naramdaman niyang mas cute pala ang aso kaysa sa kanyang inaasahan. Pagkatapos, sinimulan na ni Hana ang mas mataas na antas ng aralin. Tinuruan niya si Sowon kung paano suriin ang mga tahol ng aso. Sa ilalim ng kamalayan ni Sowon, iniisip niya na ang mga asong tahol ay nais manakit ng tao. Ngunit matapos ipaliwanag ni Hana kay Sowon, naintindihan niya na ang mga aso ay laging nagpapahayag ng kanilang damdamin sa pamamagitan ng pagtahol. Dahil kay Hana, tila natuklasan ni Sowon ang bagong kaalaman. Nang sila ay pagod, nakahanap sila ng lugar upang maupo at magpahinga. Pinuri ni Hana si Sowon sa mahusay niyang pag-aaral sa araw na yon. Biglang may tumakbong aso mula sa malayo. Ang tagpo ay nagpabalik kay Sowon sa nakakatakot na alaala ng nakaraan. Ginamit ni Hana ang kanyang coat upang takpan silang dalawa at protektahan si Sowon. Kasabay nito, ginamit niya ang mga salita upang pakalmein ang kanyang hindi maayos na damdamin. Naalala ni Sowon ang sandaling pinrotektahan siya ni Hana. At biglang ang kanyang puso ay nakaramdam ng kakaibang init. Nang tumingin siya sa keychain na hugis aso, bigla niyang inisip na si Hana yon. Kaya patuloy niyang iniisip siya. Kinabukasan, nang pumasok si Sowon sa trabaho, nakita niya si Gayen na binubuli ng isang grupo ng masamang kaibigan. Ang tagpong yun ay nagpabalik kay Sowon sa kanyang nakakatakot na karanasan sa paaralan. Noon ay nakaranas din siya ng karahasan sa paaralan. Marahil dahil sa awa, nais ni Sowon na tulungan si Gayen. Ngunit natakot siya na baka maging kaaway ng mga bully at kailangan niyang tiisin ang walang katapusang pang-aapi. Kaya nagsinungaling si Gayen kay Sowon na sila ay gumagawa lamang ng pelikula tungkol sa pagpigil ng karahasan sa paaralan. Ngunit hindi sumuko si Sowon at nagpasya siyang puntahan ng teacher ng klase ni Gayen. Ngunit ilang salita lamang ang sinabi nito at pinapayuhan siyang pabayaan na. Naunawaan ni Sowon na hindi siya maaasahan sa taong yon, kaya nagpasya siyang magsiyasat sa sarili. Pagkatapos ng klase, natakot si Gayen at nagtago sa silid ng kagamitan. Sa tulong at paghikayat ni Hana at Sowon, sa wakas ay inamin ni Gayen na binubuli siya ng kanyang mga kaklase. Agad dinala ni Sowon ang kaso sa lupo ng paaralan at hiniling na ito ay aksyonan. Ngunit natakot ang vice-principal na masira ang reputasyon ng paaralan kaya nais niyang itago ang lahat. Dahil dito, labis na nadismaya si Sowon. Dumating si Hana upang aliwin si Sowon. Sinabi niya na ganito talaga ang buhay. Maraming bagay ang hindi naaayon sa ating nais. Unti-unti ring nagbukas ang loob ni Sowon at ibinahagi kay Hana ang mga masamang karanasan sa kanyang buhay. Sa oras na yun, kailangan pa niyang pumunta sa paaralan at alagaan si Choi Jun. Bukod pa rito, binubuli siya ng masamang kaibigan at ginamit ang mga aso upang takutin siya. Ito rin ang dahilan kung bakit palaging natatakot si Sowon sa mga aso. Nakikiramay si Hana sa nararamdaman ni Sowon kaya niyakap siya at pinalakas ang loob. Sinabi niya na dapat umiyak upang maibsan ang kanyang damdamin. Alam ni Hana na kailangan niyang gumawa ng paraan upang tulungan si Gayen. Sa tulong ni Junha, nag-transform si Hana bilang aso at nagnakaw ng telepono ng bully. Kinabukasan, may ebidensya na si Hana at pinilit ang vice-principal na aksyonan ang kaso ng karahasan sa paaralan. Gayunpaman, hindi sinasadyang lalo pang napuot kay Jaehee si Sowon. Nagplano si Jaehee na saktan si Sowon. Nagkunwaring malapit kay Sowon si Jaehee at nagpa-record ng video ng lihim. Sa pamamagitan nito, iaakusahan nila si Sowon ng panliligalig sa mga babaeng estudyante. Hindi nila alam na naroroon si Hana at narinig ang kanilang masamang plano. Noong gabing yun, nag-transform si Hana bilang aso at ni-record ang buong pag-uusap ni Jaehee at ng kanyang grupo. Bago siya madiskubre ng mga ito, agad siyang tumakbo palayo. Sa daan pauwi, binuksan ni Junha ang recording at narinig na balak nila targetin si Sowon. Agad tinawagan ni Junha si Sowon upang magbigay babala. Ngunit palaging abala ang kanyang telepono. Lumabas na nauna nang nakipag-ugnayan si Jaehee kay Sowon. Hiniling niya na makipagkita kay Sowon sa personal upang magsisi sa kanyang mga pagkakamali. Wala nang ibang magawa si Junha, kaya kinailangan niyang tawagan si Choi Jun. Nang malaman ni Choi Jun ang masamang plano ni Jaehee, sumali rin siya sa paghahanap. May ilong na parang aso si Hana kaya mabilis niyang natagpuan ang lokasyon ng mga estudyante. Sa oras na yun, nagkunwaring umiyak si Jaehee. Mukha siyang kaawa-awa at sumandig sa balikat ni Sowon. Lumapit si Hana at malakas na tumahol. Ang kilos na ito ay nagbunyag ng lokasyon ng mga estudyanteng lihim na nagpa-record. Hinabol ni Jaehee at ng kanyang mga kaibigan si Hana.
Nang malaman ni Sowon na naloko siya, hinabol din niya ang mga ito. Napigilan ni Choi Jun ang mga estudyanteng lihim na nag-record. Hinabol ni Jae-hee si Haena saan man. Matalinong nagtago si Haena sa likod ng isang estatwa. Nang tumakbo si Jae-hee sa madilim na lugar, nakasalubong niya si Bo Kayem. Kabang-ibang sa kanyang karaniwang palakaibigang imahe, lumitaw si Bo Kayem na may napakabangis na tindig. Hawak ni Bo Kayem ang isang pamalo at pinarusahan si Jae-hee. Kahit saan siya tumakbo, para siyang multo na humaharang sa kanyang daraanan. Pagkatapos lamang kapag pagod na sa paglalaro, pinayagan ni Bo Kayem si Jae-hee na makaalis. Sa wakas, naayos ang lahat. Nakalaya si Gayun mula sa masamang grupo ng kaibigan. Wala nang karahasan sa paaralan. Ngunit hindi nagtagal ang kasiyahan ni Haena. Nang marinig niya na mag-oorganisa ang paaralan ng isang field trip, nangangahulugan ito na kailangan niyang manatili sa labas ng gabi. Nag-alala si Haena na maaaring mabunyag ang kanyang lihim, kaya wala siyang magawa kundi humingi ng tulong kay Choi Jun. Agad umuwi si Choi Jun at nakiusap kay Sowon na nais niyang panatilihin ang aso sa bahay ng ilang araw. Nagsinungaling si Choi Jun na may kaibigan siyang umalis at hiningi na alagaan ang alagang hayop. Sa gabi, dinala ni Junha si Haena kay Choi Jun. Hindi nakalimutan ni Junha na sabihin kay Choi Jun na kailangan niyang gisingin si Haena ng alas 3 ng madaling araw upang mahalikan si Sowon. Kapag hindi natanggal ang sumpa, kailangan ibalik ni Choi Jun si Haena sa kanila ng alas 5 ng madaling araw bago siya muling magbagong anyo. Nangako si Choi Jun na tiyak niyang matatapos ang misyong ito. Uminom siya ng maraming inuming pampasigla, ngunit hindi pa rin niya nakayanan ang antok. Maaga namang nagising si Haena kinaumagahan, nagsuot siya ng mga damit ni Choi Jun at nais nang umalis. Hindi inaasahan, nahuli si Haena ni Sowon. Inakala ni Sowon na si Haena ay si Choi Jun kaya tinapak niya ito sa balikat at sinabihang bumili ng almusal. Bagaman napansin ni Sowon na mas payat ang tao sa harap niya kumpara kay Choi Jun, nagmamadali siyang pumasok sa banyo kaya hindi niya ito pinansin. Pagkakataong yun ang ginamit ni Haena upang agad na makaalis. Paglabas ni Sowon mula sa banyo, nakita niya si Choi Jun na naghahanap kay Haena. Inisip ni Sowon na tila siya ay nananaginip lamang. Matangkad at matipuno pa rin si Choi Jun, ngunit namangha si Sowon kung bakit agad itong lumabas at ngayon ay nasa loob na ng bahay. Bukod pa roon, iba na rin ang suot ni Choi Jun kumpara kanina. Wala nang nagawa si Choi Jun kundi baguhin ang usapan at bumalik sa kanyang silid. Dahil nalalapit na ang araw ng picnic, napagdesisyonan ni Haena na kailangang basagin niya ang sumpa ngayong gabi. Sinabihan niya si Choi Jun na tulungan siya, ngunit ng gabing yun, habang gising pa si Sowon, himbing nang natutulog si Choi Jun. Napilitan si Haena na gawin ang lahat ng mag-isa. Lumabas siya at patuloy na nagpapakita ng kaakit-akit na ekspresyon. Nang malapit na niyang maakit si Sowon upang mahawakan siya, muling dumating si Bakyam. Sinabi ni Bakyam na matutulog siya sa bahay ni Sowon at sabay na silang aalis bukas para sa kaginhawaan. Maliwanag na hindi simpleng rason lamang ang pagdating ni Bakyam. Hindi makatawag si Junha kay Choi Jun kaya inilagay niya ang password upang kunin si Haena, ngunit hindi inaasahan, nahuli siya ni Bakyam. Nagsinungaling si Junha at sinabing siya ay kapatid ng may-ari ng aso. Nagbitaw si Bakyam ng mga nakakalitong pahayag. Nabigo ang plano at nalungkot ng husto si Haena. Ipinagpatuloy niya ang pag-iimpake ng mga gamit para sa picnic ngunit hindi siya makaramdam ng kasiyahan. Nais lamang niyang walang hindi inaasahang pangyayari. Pagdating nila sa lugar ng picnic, naghanda si Choi Jun ng doghouse para kay Haena upang doon siya matulog kapag nagbagong anyo. Sa gabi, habang mahimbing na natutulog ang mga kasamahan, hindi makatulog si Haena sa sobrang pag-aalala dahil paparating na ang oras ng kanyang pagbabago. Nang tatahimik na aalis si Haena, tinawag siya pabalik ni Choi Jun. Nagsinungaling si Haena at sinabing pupunta lamang siya sa banyo. Nang umalis si Choi Jun at si Sowon para sa isang misyon, agad na tumakbo si Haena palayo. Hindi niya alam na natuklasan na ni Sowon ang kanyang kinaroroonan. Nakita siya ni Sowon na tumatakbo na tila may humahabol na espiritu. Dahil sa pagtulog sa dog tent buong magdamag, pagod ang katawan ni Haena. Maingat na lumapit si Sowon mula sa likuran upang masangga siya sa araw. Inakala ng babaeng kasamahan na may gusto pa rin si Haena kay Bakyam kaya itinambal silang dalawa. Nais ni Sowon na sumakay sa bangka kasama si Haena ngunit pinigilan siya ng babaeng kasamahan. Nang makita ni Haena ang uod sa bangka, natakot siya at kumapit kay Bakyam habang sumisigaw. Patuloy namang itinambal ng mga mag-aaral ang dalawa sa kanilang nakitang tagpo. Nagselos si Sowon sa kanyang nakita. Nang gabing yun, si Haena ang nakatalaga sa pagsusuri ng bao. Napansin niyang tatlong mag-aaral ang nawawala kaya agad niya silang hinanap. Hindi sinasadyang makita ni Sowon si Haena kaya agad siyang sumunod upang tumulong. Naghahanap silang dalawa ngunit walang natagpuan. Dahil papalapit na ang oras ng pagbabagong anyo ni Haena, napilitan siyang umalis kaagad. Natagpuan ni Sowon ang tatlong mag-aaral at tinawagan niya ang isang tao upang ihatid sila pauwi. Nag-alala si Sowon dahil hindi niya makontak si Haena. Sa oras na yun, nakita niya ito sa anyo ng aso. Pakiramdam ni Sowon ay pamilyar ang asong ito.
May dumating na matandang babae at kinuha si Hena. Patuloy na tumitingin si Hena kay Sowon upang humingi ng tulong ngunit hindi siya nakilala nito. Natuklasan ni Choi Jun na nawawala si Hena kaya agad siyang tumakbo upang hanapin ito. Natagpuan niya ang mga damit ni Hena sa isang sulok. Pinatunog ni Choi Jun ang sipol umaasang maririnig siya ni Hena. Samantala, dinala ng matandang babae si Hena sa kanyang bahay at itinali sa poste. Tila may plano siyang gawing espesyal na putahe si Hena. Natakot ng husto si Hena kaya kinagat niya ang tanikala at tumakas. Nakita ni Hena si Sowon na naghahanap sa kanya at agad siyang tumakbo patungo dito. Sa kasamaang palad, nadulas si Hena at nahulog sa hukay. Narinig ni Hena ang sipol ng paghahanap ni Choi Jun ngunit sa kabila ng pagsisikap nito, hindi niya mailigtas si Hena. Wala nang nagawa si Choi Jun kundi ihagis ang mga damit ni Hena at tumakbo upang maghanap ng tulong. Alas 6 ng umaga kinabukasan, bumalik na si Hena sa pagiging tao. Inihagis ni Hena ang kanyang sapatos pataas at nakita yon ni Sowon. Dahil dito, naiahon niya si Hena. Sa oras na yon, pagod na pagod si Hena at agad siyang nahiga sa katawan ni Sowon. Tinulungan ni Sowon na balutan ang sugat sa binti ni Hena at saka siya binuhat pauwi. Ang malasakit na tagpo ay hindi sinasadyang nakita ni Bakyam. Walang malinaw na emosyon ng kasiyahan o kalungkutan sa kanyang mukha. Isang babae ang dumating at tinawag si Bakyam. Lumabas na ang babaeng ito ay isang bagong transfer student na nagngangalang Sujun. Medyo kakaiba ang babae na ito. May kakayahan siyang maalala ang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. May isang estudyante sa paaralan na nawala ang kanyang petaka kaya kinailangan ni Hena at Sowon na responsableng hanapin ito. Matapos nilang matagpuan ang petaka, sinamantala nila ang pagkakataon upang maglakad-lakad at mamili ng magkasama. Nakita at na-picture ng ex-boyfriend ni Juna ang tagpong yun ng aksidente. Walang kaalaman sina Hena at Sowon na sila ay sinusundan. Patuloy silang tumawa at nagbiro ng masaya. Pagkatapos ng picnic, mas naging maayos ang relasyon ni Sowon at Hena. Alam ni Sowon na hindi na gusto ni Hena si Bakyam, kaya nais niyang magpahayag ng nararamdaman niya. Ngunit nahadlangan si Sowon ng patuloy na pagdikit ni Chejin. Natuklasan din ni Hena na mas gusto niya si Sowon, ngunit hindi niya alam kanino niya ito sasabihin. Tanging sa kanyang tiyuhin lamang siya makapagtitiwala. Nais ni Hena na makipagpatuloy kay Sowon, at nangangahulugan ito na kailangan niyang isiwalat ang lahat sa kanya. Natatakot siya na baka mawala siya kay Sowon. Napakahirap para sa kanila na buksan ang kanilang damdamin sa isa't isa. Ayaw ng kanyang tiyuhin na maging tulad niya, kaya hinihikayat niya si Hena na maging matapang at ipaglaban ang sariling kaligayahan. Dahil sa paghihikayat ng kanyang tiyuhin, nagpa siya si Hena na isiwalat ang lahat kay Sowon. Magta-transform siya bilang aso sa harap niya. Nang pumunta si Hena sa bahay ni Sowon upang hanapin siya, nahuli niya si Sowon na nakikipagkita kay Jungmin. Si Jungmin ay isang taong dalubhasa sa panghihimasok sa pribadong buhay ng iba upang makakuha ng atensyon. Si Jungmin ang dating nang bully kay Sowon. Nakita ni Jungmin ang larawan ng ex-boyfriend ni Juna na nakapost online at nakilala si Sowon. Iba na ngayon si Sowon. Napagtanto ni Sowon ang kasuklam-suklam na panlilinlang ni Jungmin. Pinisil ni Sowon ang pen gamit ang camera at tinakat si Jungmin na agad na umalis. Ngunit tumahol si Jungmin na parang aso at pinukaw si Sowon. Ginamit pa niya ang artikulo upang banta kay Sowon. Naramdaman ni Hena na malapit na ang oras upang mag-transform siya bilang aso, kaya nagkubli na lamang siya sa isang lihim na sulok. Ngunit aksidenteng nadiskubre siya at hinabol ni Jungmin. Ngunit nakita lamang ni Jungmin ang mga damit sa lupa at isang asong tumatakbo palayo. Nag-alala si Sowon at tinawag si Hena. Ngunit nag-transform na siya bilang aso, kaya tanging buntong hininga ang magagawa niya sa panghihinayang. Kinabukasan, bumalik sina Juna at Hena upang hanapin ang kanilang mga damit. Ngunit wala nang natira roon. Sa sandaling yon, tumawag ang kanilang ina at hiniling na umuwi sila. Tinanong ng kanilang ina si Hena kung may boyfriend siya sa kabila ng sumpa. Ngunit matibay na itinanggi ni Hena at Juna. Kaya wala nang magawa ang kanilang ina kundi manatili sa kanilang bahay. Sa gabi, naghintay si Juna hanggang makatulog ang kanilang ina bago lihim na dalhin si Hena pabalik sa kanyang kwarto. Bigla, tumunog ang alarm clock at ginising ang kanilang ina. Niyakap ng kanilang ina si Hena at hindi siya pinayagang bumalik sa kwarto. Kaya kinailangan ni Hena na mag-transform bilang aso sa harap ng kanyang ina. Galit na inutusan ng kanyang ina sina Juna at Hena na tumawag at gumawa ng appointment para pumunta sa kanilang bahay ang boyfriend ni Hena kinabukasan. Nang marinig ito ni Hena, wala siyang magawa kundi huminga ng walang magawa. Kinabukasan, naghanda ang ina ni Hena ng marangyang pagkain para sa kanya. Ngunit natakot siya at inisip na parang may inihandang libing ang kanyang ina. Pinakalma siya ni Juna na huwag mag-alala dahil inayos na niya ang lahat. Lumabas na ang ibig sabihin ng inayos ni Juna ay ang pagtawag kay Choi Jun sa kanilang bahay upang gumanap sa isang dulang panlilinlang sa kanilang ina. Medyo natuwa ang ina ni Hena kay Choi Jun. Ngunit natakot si Hena dahil isa pang minor de edad si Choi Jun.
Ang mga matatalinong salita ni Choi Jun ay ikinatuwa ng ina ni Hana. Ngunit upang makasiguro, ikinandado pa rin siya ng ina ni Hana dahil gusto niyang manatili sa kanilang bahay ng isang gabi. Kailangan niyang makita sa sariling mata na nabasag ng kanyang anak ang sumpa bago siya makaramdam ng kapanatagan. Napilitang aminin ni Hana ang lahat sa kanyang ina. Napagtanto ng ina ni Hana na naparusahan niya ang maling tao, kaya yumuko siya, humingi ng paumanhin, at pinayagang umuwi si Choi Jun. Una, plano ni Hana na payagang sumakay si Choi Jun ng bus pauwi, ngunit nang malaman niyang kaarawan ni Seolwon, nagbago siya ng isip. Napakasaya ni Seolwon nang makita si Hana. Lalo siyang natuwa nang makatanggap siya ng regalo mula sa taong gusto niya. Naghanda rin si Hana ng birthday cake para kay Seolwon. Pagkatapos kumain at uminom ang lahat, nagsimula silang maglakad. Hindi pinansin si Choi Jun ng dalawa, kaya siya mismo ang umatras. Bumuhos ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Naramdaman ni Choi Jun na napakahirap magmahal ng walang kapalit. Nais ni Seolwon na umamin kay Hana, ngunit pinigilan siya nito. Nais ni Hana na siya ang unang kumilos, kaya pumunta siya sa banyo upang magsanay ng ilang sandali. Pagkatapos, muling uminom siya upang magkaroon ng lakas ng loob. Na-misinterpret ni Seolwon na naramdaman ni Hana ang pagkailang, kaya hiningi niya na huwag na itong magsalita pa. Sa ganoong paraan, nanatiling tahimik ang dalawa sa buong oras. Lasing si Hana at nakatingin sa mga bulaklak sa gilid ng kalsada, sa kanya isinandal ang ulo sa balikat ni Seolwon na nasa tabi niya. Sa sandaling yun, palihim na kinuha ni Jungmin ang mga gamit ni Hana at pinag-aralan niya ang tungkol sa kanya sa pamamagitan ng kanyang industry card. Nang makita ni Seolwon na lumalapit si Jungmin sa kanyang mga estudyante para magtanong tungkol kay Hana, nakaramdam siya ng matinding pagkabahala. Pumunta si Jungmin sa tindahan ng pritong manok ng mga magulang ni Hana. Matapos mag-usap ang dalawa, hiniling niya sa ama ni Hana na ipakita sa kanya ang litrato ng anak. Sa sandaling yun, dumating ang ina ni Hana na alerto at agad pinigilan ng hanggal na gagawin ng kanyang asawa. Lubhang nagalit si Jungmin. Hindi siya umalis at tumayo lamang sa labas. Palihim na nakinig si Jungmin sa pag-uusap ng mga magulang ni Hana. Natutunan niya na matapos magbagong anyo ng tiyo ni Hana bilang aso, ito ay dinala sa isang pet store. Agad nagpadala si Jungmin ng tao sa tindahan upang magsagawa ng investigasyon at palihim na nag-install ng kamera. Kinagabihan, sinabi ni Hana kay Junha na balak niyang ipagtapat ang lahat kay Seolwon. Pinayuhan siya ni Junha na mag-isip muna dahil minsan ay nagkaroon siya ng kasintahan na kanyang pinagtiwalaan sa lihim na yun, ngunit nauwi sa pagkakavideo at pangingikil. Dahil dito, nagastos ng kanilang ina ang malaking halaga upang patahimikin ang nangikil. Pagkatapos nito, pinilit ng ina na halikan si Junha, dahilan upang siya ay muling maging tao. Masayang nag-usap sina Hana at Junha nang hindi nila namamalayang pinakikinggan sila ni Jungmin. Agad tumakbo si Jungmin upang hanapin ang dating kasintahan ni Junha at binayaran ito. Gusto ni Jungmin na higit pang mag-imbestiga tungkol sa pamilya ni Hana. Kinagabihan, nag-date sina Seolwon at Hana. Nakakita si Seolwon ng isang kainahinalang lalaki na sumusubok lumapit kay Hana, kaya tumakbo siya papunta sa kanya sa kabila ng panganib. Agad niyang pinigilan ng lalaki, ngunit ang lalaking yun ay mismong ama ni Hana. Nang makita ng ama ni Hana na isinusugal ni Seolwon ang kanyang buhay upang protektahan ang anak, lubos siyang naantig. Nalaman ng ama ni Hana na si Seolwon ang kumuha ng unang halik ng kanyang anak. Bago pa man niya masabi ang tungkol sa sumpa na nagbabago kay Hana sa aso, tinakpan ni Hana ang bibig niya at hinila palayo. Ipinagtapat na ni Hana sa ama ang kanyang kalagayan. Pinatibay siya ng ama na kung tunay siyang mahal ni Seolwon ay tatanggapin siya nito. Dahil sa lakas ng loob na ibinigay ng ama, nagpasya si Hana na sabihin ang lahat kay Seolwon. Sa sandaling yun, nakatanggap si Hana ng mensahe mula sa isang estranghero. Ipinadala ng taong ito ang larawan ng mga damit na nawala sa kanya at inanyayahan siyang magkita ng alas 11. Pumunta sina Hana at Junha sa lugar ng tagpuan. Ito ay isang abandonadong bodega sa lungsod. Inihagis ni Jungmin ang mga damit at recorder na kanyang inihanda. Pagkatapos ay tinakat niya si Hana na dapat dalhin sa kanya ang lahat ng ipon bago sumapit ang alas 12 kinabukasan, kung hindi, ilalantad niya ang lahat ng lihim ni Hana kay Seolwon. Hindi alam ni Hana at Junha kung paano lulutasin ang problema kaya napilitan silang humingi ng tulong sa kanilang mga magulang. Nag-post din si Hana sa kanyang personal na pahina at inanunsyo na mayroon siyang nakakagulat na balita. Pinayuhan ng ina ang pamilya na magliban kinabukasan upang maghanap ng solusyon ng magkasama. Nag-alala si Seolwon nang makita niyang hindi nakadalaw si Hana dahil sa pagkakasakit. Hindi sinasadyang natuklasan ni Seolwon na nagsinungaling si Choi Jin tungkol sa aso ng matalik niyang kaibigan. Bagaman tinanong siya ni Seolwon, nagpasya si Choi Jin na hindi pagtaksilan si Hana. Nagdala si Seolwon ng lugaw at isinabit ito sa harap ng bahay ni Hana, saka siya nag-text upang kunin at kainin ito para gumaling agad. Naging labis na guilty si Junha dahil nadawit si Hana ng kanyang dating kasintahan. Samantala, gumamit ng cutter ang mga magulang ni Hana upang sirain ang pintuan at pumasok sa bahay ng dating kasintahan ni Junha.
Itinali nila ito at gumamit ng fingerprint upang hanapin ang tirahan ni Junha. Ibinunyag ni Junha ang impormasyon tungkol sa isang teacher na nagbabago sa aso, na ikinagulat at ikinapukaw ng kuryusidad ng lahat. Alam ni Seolwon na si Junha ang nasa likod ng lahat kaya gabing yun ay pinuntahan niya si Junha at binugbog ito. Binalaan niya si Junha na huwag nang ipagpatuloy ang pagbabalita ng mga bagay na nakakasira kay Hina. Nagkunwari si Junha na tatakas at inakit si Seolwon papunta sa dating lugar. Ginamit ni Junha ang luma niyang taktika na gumamit ng aso upang takutin si Seolwon. Na-paralyze si Seolwon sa takot sa mga aso. Sinamantala ni Jungmin ang pagkakataon at biglang hinampas si Seolwon gamit ang kahoy. Sa sandaling yun, pumunta ang mga magulang ni Hina sa bahay ni Jungmin at ninakaw ang lahat ng gamit pang computer. Pagkatapos ay inutusan nila ang dating kasintahan ni Junha na tawagin si Jungmin pauwi. Nang makita ni Jungmin na sira ang kanyang bahay, nagalit siya. Tinawagan ni Jungmin si Hina upang ipakita sa kanya na nawala ng malay si Seolwon matapos niyang saktan. Sa kanya tinakat si Hina na papatayin si Seolwon kung hindi siya pupunta. Dahil sa matinding pag-aalala, hindi pinansin ni Hina ang panganib at babala ng mga magulang at umalis ng bahay. Pinabago ni Jungmin si Hina sa anyo ng aso. Hinikayat siya ng mga nanunood na halikan si Hina upang tuluyan itong maging aso. Bago pa man magawa ni Jungmin ang kanyang karumal-dumal na balak, dumating si Seolwon at sinuntok siya hanggang mapahigi sa lupa. Lumalabas na sinadyang harapin ni Seolwon ang grupo ni Jungmin upang magkaroon ng pagkakataong makatakas. Tumakbo sina Hina at Seolwon palabas. Gusto ring malaman ni Seolwon ang lihim ni Hina. Sa ilalim ng ulan, hindi alam ni Hina kung paano magsisimula, ngunit dumating na ang sandali ng kanyang pagbabago. Tuluyan siyang nagbagong anyo sa aso sa harap ni Seolwon. Bagaman labis siyang takot sa mga aso, hindi siya nagpakita ng pangamba sa tagpong yun. Basta't ang asong yun ay si Hina, hindi siya natatakot kailanman. Dahil sa halik ni Seolwon, nagawang basagin ni Hina ang sumpa at bumalik siyang tao. Nakumpirma rin ng dalawa ang kanilang relasyon. Lumabas na ang sumpa ay ipinataw sa pamilya ni Hina ni Bo Kayam. Sinabi ni Bo Kayam kay Hina sa kanyang nakaraang buhay na ang kanyang mga inapo ay magiging aso kung hahalikan ang taong kasalungat na kasarian. Tanging kapag napatunayan nila ang kanilang pagmamahalan, magkakaroon sila ng pagkakataon na maging tao muli. Tumakbo si Bo Kayam kay Jungmin at ginamit ang mahika upang itapon siya sa pader. Ginamit ni Bo Kayam ang mahika upang burahin ang alaala ni Jungmin. Naalala ni Bo Kayam ang kanyang lumang alaala. Lumabas na siya ay isang Diyos ng bundok na sinasamba ng lahat. Iniligtas ni Bo Kayam ang ina ng isang babae, kaya ginamit ng babae ang mga bato bilang kabayaran sa loob ng mahabang panahon. Dahil nakita ni Bo Kayam ang kanyang sinseridad, nagpasya siyang magpakita upang makilala siya minsan. Ipinakilala ni Bo Kayam ang sarili bilang kaibigan ng Diyos ng bundok. Ipinakilala rin ng babae ang sarili bilang Chudong. Matapos makapagtatag ng relasyon sina Hina at Seolwon, maayos ang pag-usbong ng kanilang damdamin. Pumunta sila sa kama at nagsalita ng matatamis na salita. Sa gabi, nagwo-wish sila ng magandang gabi sa isa't isa. Sa umaga, nagwo-wish sila ng magandang araw. Nang makita ni Choijin si Seolwon na nakangiting hanggal, alam niya na umiibig ang dalawa sa isa't isa. Ipinahayag ni Choijin kay Seolwon ang mga nakagawian ni Hina. Una, hindi pinapayagan si Seolwon na utusan siya na gawin ang mga bagay na aso. Pangalawa, mas gusto ni Hina uminom ng koko kaysa kape. Napakahiya ni Hina. Minsan gusto niya, ngunit palaging sinasabi na ayaw niya. Pagkatapos, dumating si Choijin upang hanapin si Hina at ibunyag ang mga hilig at nakagawian ni Seolwon. Mahilig si Seolwon kumain ng pritong itlog na may mukha ng tao. Kung hindi niya ito makakain, mag-aalangan siya tulad ng isang bata. Mahilig din siyang ipikit ang mga mata kapag nakatayo sa elevator. Binibilang niya ang kanyang palapag bago buksan ang mga mata. Bukod dito, may espesyal na interes si Seolwon sa matematika. Nagpatupad ang vice principal ng panuntunan sa paaralan na ipinagbabawal sa mga teacher ng kasalungat na kasarian na ipakita ang pagmamahalan sa isa't isa. Ngunit palihim na magkahawak kamay sina Hina at Seolwon. Palihim din silang nagtatagpo sa pasilyo kapag walang nakatingin. Alam ni Hina at Seolwon na laging walang tao sa gym, kaya yun ang kanilang palaging pinipiling lugar para sa kanilang date. Sa sandaling yun, lumitaw ang isang grupo ng mga estudyante, kaya natakot sila at nagkubli sa likod ng kurtina. Ngunit binuksan ng mga estudyante ang kurtina, kaya kinailangan nilang maghiwalay. Bukod dito, dumating ang vice principal upang makita si Bo Kayam. Lumabas na siya rin ay tauhan ni Bo Kayam. Taos-pusong nakiusap ang vice principal kay Bo Kayam na huminto at bumalik sa bundok, ngunit hindi madaling sumuko si Bo Kayam. Sinabi ni Bo Kayam sa vice principal na babayaran niya ang dalawa para sa kanilang paghihirap. Nagkaroon ng dahilan ng vice principal upang pumunta sa templo at ipanalangin ang kapayapaan para sa lahat. Binigyan niya si Hina ng isang talisman na inihanda ni Bo Kayam. Nang makita ng vice principal na suot ni Hina ang talisman, nakaramdam siya ng kapanatagan.
Sa pagkakataong yun, nakita ni Gayon ang isang babae na nakasuot ng sinaunang damit na pumasok sa silid. Agad siyang hinabol ngunit nakita lamang ang isang telang scarf. Nawawala na ang babae. Pinunot ni Gayon ang scarf at nakita ang ilang maliliit na larawan. Naramdaman niya na ang scarf ay sa kanya. Pagkatapos, nakita ni Gayon ang painting sa pader. Sa pagkabigla, ang babae ay may parehong mukha tulad niya. Natakot si Gayon at nawala ng malay. Mabilis na dumating si Bo-Khaem at niyakap siya. Nang magising si Gayon sa infirmary, naalala niya ang dalawang bagay at inisip na ito ay may kaugnayan sa kanyang nakaraang buhay. Sa gabing yun, sobrang selos si Junhei kay Hina dahil natagpuan niya ang tunay na pag-ibig ng kanyang buhay. Nasa tabi ni Junhei si Gu-taek upang aliwin siya. Sa sandaling yun, tumingin si Junhei sa mga labi ni Gu-taek at nais halikan ito. Pagdating sa bahay, sinabi ni Junhei kay Hina ang kanyang kakaibang pagnanasa. Dahil naaapektuhan ni Hina ang pagnanasa ni Junhei, patuloy siyang tumingin sa mga labi ni Seolwon. Talagang nais ni Hina na halikan ang mga labi ni Seolwon. Nag-text si Junhei kay Hina na huwag umuwi dahil nais niyang magkaroon ng sariling espasyo upang linawin ang kanyang damdamin para kay Gu-taek. Dinala ni Seolwon si Hina sa kanyang bahay. Pumunta si Choi Jun sa bahay ng kaibigan upang maglaro kaya wala siya sa bahay. Nag-text si Junhei upang sabihin na tapos na siya, kaya pwede nang umuwi si Hina. Ngunit nais ni Hina na manatili ng mas matagal kay Seolwon. Siya mismo si Seolwon ang kumilos upang halikan si Hina. Nais ng dalawa na maging malapit, ngunit naantala sila dahil sa katok sa pinto. Mabilis na tumakbo si Hina sa kwarto ni Choi Jun upang magtago. Ang taong dumating ay si Bo-Khaem. Nang bubuksan ni Bo-Khaem ang pinto ng kwarto ni Choi Jun, mabilis na nagsinungaling si Seolwon na may sakit si Choi Jun at natutulog. Kaya hindi dapat gisingin ni Bo-Khaem si Choi Jun. Hindi inaasahan, bumalik si Choi Jun sa sandaling yun. Mabilis na tumakbo si Seolwon palabas upang pigilan siya. Nais ni Seolwon na palayuin si Choi Jun upang makausap si Bo-Khaem. Ngunit nang malaman ni Choi Jun na naroon si Bo-Khaem, mabilis siyang pumasok sa loob. Walang magawa si Seolwon kundi magsinungaling na lumabas si Choi Jun nang hindi niya alam. Nang makita ni Hina si Choi Jun na nais pumasok sa kwarto, natakot siya at nagkubli sa aparador. Binuksan ni Choi Jun ang pinto upang pumasok ngunit hindi niya nakita si Hina. Dito lamang nakahinga ng maluwag si Seolwon. Nagkasamang nanood ng pelikula ang tatlong lalaki. Nang mahimbing nang natutulog sina Bo-Khaem at Choi Jun, palihim na pumasok si Seolwon upang hanapin si Hina. Dahil labis niyang naibigan ang ganda nito, hindi niya napigilan ang sarili at hinalikan siya. Matagal na naghalikan ang dalawa sa loob ng aparador. Pagkatapos, lihim na dinala ni Seolwon si Hina pauwi. Hindi pala natutulog si Bo-Khaem at nasaksihan ang lahat. Kinabukasan, hinanap ni Gayon si Bo-Khaem. Pagbalik niya sa silid, napansin niyang nawala ang scarf at ang pintura. Inalok ni Gayon si Bo-Khaem na hulaan ang kanyang kapalaran. Ipinakita ng unang baraha na si Bo-Khaem ay isang lalaking may mataas na katayuan. Ipinakita ng pangalawang baraha na bagaman lagi siyang mukhang masaya, marami siyang iniisip at inaalala. Ipinakita ng ikatlong baraha na palagi siyang nakatayo sa tarangkahan ng impyerno, naghihintay sa kanyang pumanaw na minamahal. Tinukoy ni Gayon na iniwan ni Bo-Khaem ang berdeng kagubatan upang pumunta sa lugar na ito. Naging multo siya para lamang maghintay sa babaeng kanyang minahal. Samantala, ayaw makita ng babaeng yun ang kanyang kalagayan. Parang dinagdagan pa ng salita ni Gayon ang sugat sa puso ni Bo-Khaem. Hindi niya makalimutan ang babaeng yun. May hawak si Bo-Khaem na keychain na hugis aso, isang regalo mula kay Hina para kay Seolwon. Tinawagan ni Bo-Khaem si Seolwon upang magtagpo sila. Pumunta si Seolwon upang hanapin si Bo-Khaem, ngunit hindi niya ito nakita. Yumuko si Seolwon upang pulutin ang kanyang keychain. Biglang sumulpot si Bo-Khaem at iniwas ang espada kay Seolwon. Sa nakaraang buhay, iniwas din ni Seolwon ang espada kay Gayon sa gilid ng bangin. Kinabukasan, kumain ng magkasama sina Hina at Seolwon. Ikinwento ni Seolwon kay Hina na tila kakaiba si Bo-Khaem, at kahapon lamang, itinapat ni Bo-Khaem ang espada sa kanyang leeg at nagsalita ng mga salitang hindi niya maintindihan. Bagaman pinalaya siya nito, puno ang mga mata ni Bo-Khaem ng maraming lihim at galit. Ngunit akala ni Hina ay nag-iisip lamang ng sobra si Seolwon. Batay sa pang-araw-araw na ugali ni Bo-Khaem, marahil nagbibiro lamang siya. Kinabukasan, nakatakda sanang magpatuloy ang kanilang pagdedate, ngunit nagkaroon ng lagnat si Hina. Dahil dito, tinawagan ni Juna si Seolwon at pinakiusap ang alagaan si Hina. Nang dumating si Seolwon, akala ni Hina ay nananaginip siya. Inanyayahan pa niya itong mahiga sa tabi niya. Pinuri ni Hina ang katawan ni Seolwon bilang mainit at mabango, kaya lalo siyang damaykit sa kanya. Pagkagising ni Hina, napagtanto niyang totoong nakahiga si Seolwon sa tabi niya. Nahihiya siyang tumalikod, ngunit mahigpit siyang niyakap ni Seolwon. Kinabukasan, nag-organisa ang paaralan ng isang biyahe sa museo. Sadyang nagtira sina Seolwon at Hina upang magkasama sa pagpunta.
Ang eksenang yun ay aksidenteng nakita ni Gayun. Biglang bumalik ang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Noon, si Solwon ay isang mayamang binata. Madalas siyang pumunta sa bahay ni Gayun upang dalawin ang kanyang teacher ang may-ari ng lupain. Si Hena ang malapit na katulong ng miss ni Chudong. Napansin ni Solwon ang maliit ngunit kaakit-akit na katulong at madalas silang mag-usap. Tuwing nasasaktan si Hena, palihim siyang binibigyan ni Solwon ng gamot. Minsan, aksidenteng nabuhusan ni Hena ng malamig na tubig si Solwon, kaya lubos siyang nag-alala na magkasakit ito. Niyakap niya si Solwon at ginamit ang init ng kanyang katawan upang painitin siya. Ngunit maikli lang ang kanilang kaligayahan. Mabilis na naakusahan ng pagtataksil ang teacher ni Solwon at binaril hanggang mamatay. Inutusan ng hukuman si Solwon na patayin si Chudong at ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ngunit lihim na nauna si Solwon at protektado niya si Hena at si Chudong upang makalayo. Agad silang hinabol ng mga opisyal. Upang protektahan ang kanyang amo, nagsuot ng damit ni Chudong si Hena at walang takot na ginambala ang mga opisyal. Nagsuot ng maskara si Solwon at nakipaglaban sa mga sundalo upang protektahan si Chudong. Habang tumatakbo si Chudong, nadapa siya. Iniligtas siya ng Diyos ng bundok at dinala pa uwi sa kanyang tirahan. Naaalala pa ng Diyos ng bundok si Chudong bilang babaeng laging nagbibigay sa kanya ng mga bato. Nahumaling ang Diyos ng bundok sa kabaitan ng babae at lagi niya itong hinihintay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, muling nagtagpo ang dalawa sa ganitong sitwasyon. Sa tulong ng patnubay ng Diyos ng bundok, natagpuan ni Hena ang kanyang amo. Bagaman palagi siyang nasa tabi ni Chudong upang siya'y aliwin at damayan, lubos pa rin ang kalungkutan nito. Dahil sa pagkawala ng sanggol sa sinapupunan, pumunta siya sa gilid ng bangin at nanatiling tahimik doon. Lumitaw ang Diyos ng bundok at sinabi kay Chudong na ang bata ay hindi muling ipinanganak kundi pumasok sa katawan ng isang mamatay na aso. Sa hindi inaasahan, totoong naniwala si Chudong. Nang makita ni Hena na masaya muli ang kanyang amo, humingi siya ng pahintulot upang umalis at hanapin ang kanyang minamahal. Naaresto at inusisa si Solwon ng mga sundalo. Pinilit siyang ibunyag ang impormasyon tungkol kay Hena at kay Chudong. Sa panahong yun, magkasama at hindi mapaghiwalay sina Chudong at ang Diyos ng bundok. Unti-unti, umusbong ang damdamin nila sa isa't isa. Inisyatiba ni Chudong ang halikan ng Diyos ng bundok at ikinwento ang lasa ng pagmamahal. Ninais ng Diyos ng bundok dalhin siya sa dagat upang pakawalan ng mga parol. Ngunit nais ni Chudong na hintayin si Hena upang tulungan siya alagaan ng aso. Sinabi ng mga tauhan ng Diyos ng bundok sa kanya na buntis si Hena. Natakot ang kanyang mga tauhan na baka pagtataksilan siya ni Hena kay Solwon upang iligtas ang kanyang maliit na pamilya. Ngunit matibay ang paniniwala ng Diyos ng bundok na hindi ganoon ang uri ni Hena. Binalot niya si Chudong ng scarf dahil natatakot siyang malamigan ito. Nang dumating ang mga sundalo upang habulin sila, sinabi ng Diyos ng bundok kay Chudong na magtago sa tolda. Haharapin niya ang mga sundalo mag-isa, ngunit hindi nakinig si Chudong at tumakbo palabas. Hinabol siya ng mga sundalo. Nang makita ng Diyos ng bundok ang scarf ni Chudong na nahulog sa lupa, hinarap niya ang mga sundalo at mabilis na hinabol siya. Nakita niya si Solwon na nakaturo ng espada kay Chudong sa bangin. Ninais ng Diyos ng bundok na iligtas siya, ngunit siya ay tinusok ng mga sundalo. Kinailangan niyang panuorin ang kanyang minamahal na nahulog sa bangin. Hinarap ng Diyos ng bundok ang mga sundalo at pumunta sa katawan ni Chudong. Napagtanto niya na ang espada na tumusok sa katawan niya ay kay Solwon. Ito ang dahilan kung bakit iniwan ng Diyos ng bundok ang bundok at pumunta sa lugar na ito upang maging teacher. Nais ng Diyos ng bundok na maghayganti sa babaeng minahal niya. Sa gabing yun, pumunta si Boukayem sa pet shop at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang magkaroon ng atake sa puso ang tiyuhin ni Hena. May espesyal na kakayahan si Gayun na maalala ang kanyang nakaraang buhay. Siya ay si Chudong at si Boukayem ang kanyang mainit na Diyos ng bundok. Pumunta si Gayun upang hanapin si Boukayem, ngunit sa kabila ng kanyang kasigasigan, napakalamig ni Boukayem. Pinaalala niya kay Gayun na kung gagamitin niya muli ang kanyang kapangyarihan, siya ay paparusahan. Pinayuhan ni Boukayem si Gayun na kalimutan ang nakaraan at dapat na lamang mabuhay ng maayos sa kasalukuyan. Nais ni Gayun na makasama si Boukayem upang painitin ang kanyang malamig na puso, ngunit sa kasamaang palad, pinalayas siya nito. Dahil sa tulong ni Boukayem, bumalik sa pagiging tao ang tiyuhin ni Hena. Labis ang kasiyahan ng lahat ngunit nagulat sila dahil hindi pa ito nangyari noon. Nagkaroon ba ng pagkakamali sa sumpa? Agad na hinalungkat ng pamilya ang lahat ng libro na nagtatala ng sumpa. Nakakita si Hena ng isang papel. Nakasulat doon ang sumpa ng Diyos ng bundok ngunit hindi niya naunawaan ang kahulugan nito. Agad na tumawag si Hena kay Solwon upang sabihin ito. Ngunit inisip niya na biro lamang ito dahil ang Diyos ng bundok ay isang mabuting Diyos na tumutulong lamang sa tao. Pagkababa ni Hena ng telepono, nakatagpo niya si Boukayem. Marahil ay matagal na itong naghihintay sa kanya. Sinabi ni Boukayem kay Hena na siya ang naglagay ng sumpa.
Hindi naniwala si Hana sa sinasabi ni Bo-Kayam. Galit siyang pumasok sa bahay. Winigil ni Bo-Kayam ang kanyang kamay at agad na naging aso si Jun-a. Natakot si Hana sa tagpong yun. Tinanong niya si Bo-Kayam kung sino siya at ano ang nais niya. Iniwan lamang ni Bo-Kayam ang isang pangungusap na pinaalala kay Hana na pag-isipan ng mabuti at alalahanin kung sino siya. Palagi siyang malapit sa kanyang buhay. Pagkatapos umalis ni Bo-Kayam, bumalik sa tao si Jun-a. Labing-labis ang pagkalito ni Hana. Naalala niya ang mga sinabi ni Bo-Kayam at nagpasya siyang alamin ang katotohanan. Mabilis, mula sa larawan sa family album, nakita ni Hana si Bo-Kayam. Naalala ni Hana ang araw na siya at si Jun-a ay lumabas. May isang lalaki na dumating at binigyan sila ng candy. Ang lalaking yun ay si Bo-Kayam. Kahit na maraming taon na ang lumipas, hindi nagbago ang itsura at mukha ni Bo-Kayam. Kinabukasan, sinabi ni Hana kay Seolwon ang lahat. Hindi nila alam kung bakit ginawa yun ni Bo-Kayam. Galit na pumunta si Seolwon upang hanapin si Bo-Kayam at magtanong. Ngumiti si Bo-Kayam at sinabi, magkikita tayo muli. Ang pangungusap na yun ang nagbalik kay Seolwon sa nakaraan. Noong bata pa si Seolwon, isang malaking aso ang tumakbo sa kanya at ngipin siya. Pumikit si Seolwon sa takot. Bigla, huminto ang lahat sa paligid niya. Dumating ang isang lalaki at sinabi kay Seolwon, magkikita tayo muli, bata. Ngayon alam ni Seolwon na ang lalaki ay si Bo-Kayam. Tinanong ni Seolwon si Bo-Kayam kung bakit niya sila sinundan ni Hana mula pagkabata. Ano ang layunin ni Bo-Kayam? Sumagot si Bo-Kayam na malalaman ni Seolwon ang dahilan sa oras na yun. Sa panahong yun, tumawag ang ina ni Hana upang ipaalam na ang tiyuhin niya ay naging aso muli. Alam ni Hana na si Bo-Kayam ang sanhi nito. Kaya pumunta siya sa kanya upang tanungin kung bakit ginawi niya ang kanyang pamilya ng ganoon. Tinawag ni Bo-Kayam ang pangalan ni Hana sa nakaraang buhay. Nang marinig niya ang pangalan, kusang lumuhad si Hana. Lumitaw sa isip niya ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Itinutok ng Diyos ng bundok ang kanyang espada kay Hana at tinanong kung bakit niya siya nilinlang sa Chudong. Ito ba ay dahil nais protektahan ni Hana ang sanggol sa kanyang sinapupunan? Sumagot si Hana na handa siyang mamatay upang tabyusin ang kanyang kasalanan. Ngunit humiling siya sa Diyos ng bundok na iligtas ang inosenteng bata sa kanyang sinapupunan. Narinig ito ng Diyos ng bundok at iniurong ang kanyang espada. Nagpasya siyang hayaang bayaran ng sanggol ang karma ng kanyang mga magulang. Pagkatapos, ipinataw ng malamig na Diyos ng bundok ang sumpa sa pamilya ni Hana. Umiiyak si Hana nang matuklasan ang katotohanan. Binigyan siya ni Bo-Kayam ng dalawang pagpipilian. Kailangan niyang pumili sa pagitan ng kanyang pamilya at ng taong minamahal niya. Kung pipiliin ni Hana ang kanyang pamilya, mawawala ang mga alaala ni Seolwon. Hindi na maalala ni Seolwon kung sino si Hana. Kailangan tiisin ni Hana ang paghihirap at sakit dahil hindi niya makakalimutan si Seolwon. Binigyan ni Bo-Kayam si Hana ng isang araw upang mag-isip. Kailangan niyang pumili sa pagitan ng pag-alis ng sumpa o pagpili ng pagmamahal kay Seolwon. Nang malaman ni Seolwon, agad siyang nagmadaling hanapin si Bo-Kayam at humiling na burahin ang kanilang mga alaala. Naniniwala si Seolwon na kahit mabura ang kanyang alaala, maaari pa rin silang magmahalan muli ni Hana. Sapagkat ipinanganak silang nakatakdang para sa isa't isa. Dinala ni Seolwon si Hana sa dagat. Ayaw maging makasarili ni Hana. Nais niyang tulungan ang kanyang pamilya na makatakas sa sumpa. Makikinig lamang si Seolwon sa kanya. Kahit na alam nilang mawawala sila sa isa't isa, wala silang magagawa. Panahon na para pagbayaran ng dalawa ang mga kasalanan nila sa nakaraang buhay. Ang batang Panginoong si Seolwon ay umibig sa mababang katayuang katulong na si Hana. Alam ni Miss Chudong ang lahat, ngunit hindi niya pinigilan ang dalawa. Maging mabait siya upang lumikha ng pagkakataon para sa dalawa na magsama. Nang dumating ang sakuna sa asawa ni Chudong, buong puso ring pinrotektahan ni Seolwon siya. Nang nasa bundok si Hana kasama si Chudong, palagi siyang nananalangin sa mga Diyos na pagpalain si Seolwon at ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ngunit matagal na hindi bumalik si Seolwon. Nag-alala si Hana at pumasok sa nayon upang hanapin ang kanyang kinaroroonan. Nalaman ni Hana na si Seolwon ay naaresto at nakakulong ng mga sundalo. Kahit banta ng pagpugot, hindi isinapubliko ni Seolwon ang kinaroroonan ni Hana at Chudong. Nakiusap si Hana sa ministro na patawarin si Seolwon. Bilang kapalit, isisiwalat ni Hana ang kinaroroonan ni Chudong. Dito nagtatapos ang episode ngayon. Magkikita muli sa susunod na mga episode. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Manila. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.